Mamamatay na po ang healthcare system natin. Kaibigan, parang hindi po ako makapaniwala sa sinabi ni Dr. Tony Liacion na yung healthcare system natin ay mamamatay na. Paano yung mga kababayan natin na mahihirap na umaasa lamang sa mga gobyernong hospital natin sa pagpapagamot? Sana lang sila pupunta. Ano na lang ang mangyayari sa kanila? Pero pakinggan pa natin yung panayam ni Dr. Tony Liacion at ni Jessica Soho. Bilo, da pinangako nyo. Yung pinapabalik nila. Pinapabalik niya. Eh hanggang ngayon hindi binabalik. Hindi binabalik. Bakit ho kaya? Sa tingin ko, may nagkakakwarta. Kung ang Pilipinas ay isang pasyente, anong klaseng pasyente ho kaya tayo? Nasaan ho kaya tayo? Nasa ward, nasa OR, nasa ICU? Tayo po nasa ICU na ngayon. In fact, malapit nang mamatay. Nakakapangilabot, mga kaibigan, na ganyan na pala ang sitwasyon ng ating healthcare system ng gobyerno ng Pilipinas na ito. At ito pa, isa pang pahayag ng isang doktor, si Dr. George Ignacio ng Philippine Cancer Institute ng PGH. Pakinggan po natin. Mga kababayan ko, sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Hinihintay nila ang kanilang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot. Wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera. Nasa bulsa po ng mga tao walang konsyensya. Tama naman po, no? Sinabi ni Dr. Ignacio na yung mga pera natin ay nasa tao lang ng mga walang konsensya. No? Nagpapasasa sila sa pera ng gobyerno, hindi nila iniisip yung mga mamamayan nating mahihirap na naghihirap na lalo ngayon sa mga ginagawa nila. Yung masasabi ko lang na sana matupad na kaagad yung birthday wish ni Miss Cara Dapig. Mamatay na kayong lahat sa mga kurakot dito sa Pilipinas.